Nasubukan mo na rin bang gumawa nito? Alam mo bang less 150 pesos lang lahat ang nagastos ko dito? At hindi mo akalaing 3 sangkap lang ang ginamit ko sa cake. Hindi rin natin siya ibibake dahil steam lang ang gagawin natin dito. Sa mga kagaya kong mahilig sa chocolate cake, try nyo po ito, siguradong magugustuhan ninyo. Tara, umpisa na natin. Bumili ako ng isang balot ng cream o chocolate flavor. Bali 10 piraso ang laman neto. Gagawin natin ay dudurugin lang natin siya. Kung meron kayong food processor, mas maganda. Pero kung wala naman ay okay lang. Pwede naman siyang durugin ng mano-mano lang. Madali lang naman itong madurog. Manual food processor lang ang ginamit ko dito. Hinila ko lang siya ng ilang beses. Tingnan nyo naman, ang ganda ng pagkadurog niya. Pinong-pino talaga siya. Ayan, nadurog ko na siya lahat. Isalin na natin sa ating mangkok. Maganda talaga pag may gamit kang ganito. Alin ko muna siya sa mas malaking bowl para hindi ako mahirapan maghalo. Maglagay tayo dito ng 1 teaspoon na baking powder, pampaalsa. Calumet ang ginamit ko dito. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-combine well na sila. And then, isunod naman natin ang 1 can ng evap milk. 370 ml, kahit anong brand pwede. Halu-haluin lang natin hanggang sa maging ganito na yung consistency niya. Then, set aside muna natin. Gagamit nga pala ako dito ng round pan. Ang size niya is 8 by 3 inches. Bali, i-grease lang natin siya ng konting oil. Then, maglalagay lang ako dito ng parchment paper. Ginupit ko lang siya ng pabilog. Ayan, para hindi tayo mahirapang mag-unmold mamaya sa ating cake. Okay na ito. Pwede na nating ilagay yung ating mixture habang nagpapainit tayo ng tubig na pang-i-steaman natin. Then, itap lang natin siya ng 3 beses para matanggal yung mga bubbles ng ating mixture. Make sure po na may tela yung ating takip para hindi matuluan yung ating cake. Steam na natin siya ng 45 minutes to medium heat. After 45 minutes, check lang natin ng toothpick. Kapag malinis na ito ay luto na ito. Ayan, pinalamig ko na siya. Pwede na natin siyang i-unmold. Baliktarin lang natin para matanggal natin yung parchment paper na nilagay natin kanina. Ayan, o diba? Ang dali na lang siyang tanggalin. Ang ganda ng outcome niya, Mars. Napaka-moist. Siyempre, mas pasarap yung ating cake pag may toppings. Kaya gagawa tayo ng simpleng frosting lang niya. Magpainit lang tayo ng 1/4 cup na evap. Then, pag mainit na, ilagay na natin yung ating 3 pirasong goya. Halu-haluin lang natin hanggang sa ito ay matunaw. Pag nilagay nyo na po yung chocolate ay hinaan nyo na po yung apoy nyo, baka masunog at maging mapait na yung lasa niya. Naglagay din ako dito ng konting margarine. Okay lang din kahit wala. Okay na ito. Ibuhos na natin agad sa ating cake. Ayan, spread lang natin siya all over. Para magandang tingnan yung ating cake. Yung complete ingredients ay ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Maraming salamat nga po pala sa mga nagpo-follow kay Hapagkainan. Naglagay din ako dito ng toppings niya na goya. Gumamit lang ako ng peeler pang hiwa ko. Pwede rin siyang pang birthday cake. Alam nyo ba na hindi nagkakalayo yung lasa nila ng Red Ribbon? Mga estimated na nagastos ko dito is nasa 135 pesos lang. Kesa bumili ka ng cake, di ba? Ayan, tikman na natin ang ating Oreo cake na lasang Red Ribbon. Thank you for watching. Bye-bye!